Ang makapal na fog ay tila gumagapang na kamay, yumayakak sa luma, bako-bakong daan. Si Mia, hawak ang nakalilis na mapa na binabasa ni Agnes, ay nagbuntong hininga. Sigurado ka ba talaga, Agnes? Mukhang hindi na ito nasa mapa natin. Si Agnes, na nakayuko at nakatitig sa screen ng telepono na walang signal, ay kinagat ang labi. Dapat ay dito na tayo. Ang baryong ito, anong pangalan nito ulit? Wala akong ideya. Pero ang nakakatakot ay, parang walang nakatira. Mali nga siya. Habang nagpapatuloy sila, nagsimulang makita ang mga bahay. Mga luma at may sirang paint, tahimik na nakatayo, ang mga bintana nito ay tila matang nakatitig sa kanila. Ang tanging ingay ay ang tunog ng kanilang mga sapatos sa graba. Nang makita nila ang isang matanda na nakaupo sa duyan sa harap ng isang bahay, nakaramdam sila ng kaunting ginhawa. Lumapit sila. Magandang gabi po, bati ni Mia, pilit nang umingiti. Pwede po ba kaming magtanong? Naligaw po kami. Ang matanda ay dahan-dahang itinaas ang ulo. Ang kanyang mukha ay may malalalim na kunot at ang mga mata niya ay maputla. Hindi siya umimik. Bagkus, dahan-dahan niyang itinuro ang kanyang daliri patungo sa likod nila, sa pusod ng baryo. Salamat po, sabi ni Agnes, hinila si Mia. Tara na, siguro nandoon ang sentro. Naglakad sila papunta sa sentro, ang pakiramdam nila ay tila lumalakas ang lamig kahit na hindi naman. Habang naglalakad, may napansin silang kakaiba, walang tunog. Walang aso na tumatahol, walang hangin, walang huni ng insekto. Tahimik. Ang tanging naririnig nila ay ang kabog ng kanilang mga puso. Agnes, bulong ni Mia. May mali talaga. Tingnan mo yan. Itinuro niya ang isang lumang billboard na maihalatang lumang poster ng nawawalang bata. Ang pangalan sa ilalim ng larawan ay Agnes. Agad na napatingin si Agnes. Hindi, impossible. Baka pangalan lang. Pero habang sila ay tumitingin, biglang may nakita sila sa tabi ng daan. Dalawang lumang teddy bear at isang bulok na baukwet ng bulaklak na inilagay sa harap ng isang bato. Sa bato, may nakaukit na. Sa mapagmahal na alaala ni Mia at Agnes. Namatay, Oktubre 24, 1995. Tumindig ang balahibo ni Mia. Tumingin siya kay Agnes. Si Agnes, na nanlilisik ang mga mata, ay nanginginig. Pero paano, bulong ni Mia, ang boses ay manipis. Nandito tayo. Buhay tayo. Pagkatapos, isang malakas na ihip ng hangin ang humampas sa kanila, dala ang amoy ng luma, tuyong lupa. Ang matanda na nakita nila kanina ay biglang lumitaw sa kanilang tabi. Ang kanyang mata ay tumitig sa kanila, ngunit sa pagkakataong ito, ngumiti siya. Isang walang laman, nakakatakot na ngiti. Matagal na kayong naligaw, mga bata, bulong ng matanda, ang kanyang boses ay tila kaluskos ng tuyong dahon. Kahit anong pilit nyo, hindi na kayo makakaalis dito. Kasi, kayo lang ang tanging nabubuhay dito. Sa sandaling iyon, nawala ang matanda. Tumingin si Mia kay Agnes, ngunit ang nakita niya ay hindi ang kanyang kaibigan, kundi isang malabong, nagliliwanag na anyo. Si Agnes ay tumingin din kay Mia, at ang shock sa kanyang mukha ay sumasalamin sa nakikita niyang malamultong imahe ni Mia. Ang ingay ng kanilang mga sapatos sa graba ay tumigil. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit sa pagkakataong ito, napuno ito ng isang nakakatakot na katotohanan. Sila ay bahagi na ng katahimikan. Sila ay hindi naligaw sa baryo. Ang baryo ay naging huling hantungan nila, at sila ay dalawang kaluluwang naligaw sa pagitan ng kahapon at ngayon. Hindi na sila magkaibigan na naglalakbay, sila ay magkaibigang multo na paulit-ulit na ginagala ang gabi ng kanilang pagkamatay. Patuloy silang naglakad sa baryo, hindi na nakikita ang kanilang sarili, tanging ang malabong liwanag ng dalawang naglalakbay na anino. Hindi na nila hinanap ang daan palabas. Wala na talagang daan.